Po, magandang umaga, magandang gabi. Ayan, nasa panig man tayo ng mundo ha. Ayan, sana po ay okay tayo sa pagpapanood ng ating bagong reading for today. Ayan. Kaninang situational reading kaya itong makukuha natin ngayong gabi. Ngayon po ay gabi na, October 20 of 2025 o Monday ngayon ha. Kamusta ang mga araw ninyo? Kamusta ang mga naging ganap dyan? Busy ba masyado sa trabaho? Daing nangyari. O, diba? Parang ang init naman ngayon. Diba? Ano yung panahon natin? Pag sumobrang init, init naman. Okay. And then, meron tayong unang-unang labag is a Four of Wands. Yan. Tignan pa natin. Meron tayo ditong Nine of Swords. Okay. Meron tayong King of Pentacles. Talagang kakaiba na po ang panahon. Pag uminit, sobrang init. O, diba? Ang nakarang mga araw, umuulan-ulan, maghapon. Malamig naman. Okay. And meron tayo ditong Seven of Wands. Ayan, ha. Okay. Ayan, kasya na. Ayun, flip agad. And meron tayong the moon. Okay po. And meron tayo ditong the star. Meron ng the moon, meron pang the star. Tignan natin. Meron tayong the hangman. Lagay nga natin si Citrine dito. Then, isa na lang ang kailangan natin para sa ating situation. Reading. Okay, so ito kompleto na. Meron tayong the hermit. Ayan po, kompleto na ha. Ang ating 4 spread card reading. Okay. So, dito sa nakita natin ha. Meron ditong sitwasyon na alam mo yun, sobra-sobra yung pag-iisip sa inyo ng taong ito. No, maaaring ito pong taong ito ay umalis na sa inyo or talagang alam niyo yun, nagkaroon kayo ng paghihiwalayan. Kaya lang yung pag-iisip niya sa'yo. No? Siguro may point din na or may oras na talagang alam mo yan, sumasagi pa sa isip mo ang taong ito. Kahit hindi mo naman sinasadya. Alam niyo po bang isa iyon sa senyalis na ikaw po ay naiisip pa rin niya. Ayan Ito pa. Hinihingi ka, hinihiling. Ayan. Kaya lang nasa silent mode ang taong ito. Tapos na siya sa pakikipaglaban. Pwedeng sa sarili niya rin. Kasi nga sa mga mali niyang nagawa. Pero yung alam mo yun, senyalis na iniisip ka rin niya. Ayan ha. Unang-una po, yung bigla-bigla mong makikita ang pangalan niya. Let's say, nagtatrabaho ka. Tapos biglang mag-pop up yung pangalan. Or kahit yung first name or last name man lang. Magugulat ka, So, ibig sabihin po nun, iniisip ka rin ng taong ito. Ayan. Diba? Kaya biglaan Ano pa ba? Hinihiling ka niya, Dito ang the star at the moon. Ikaw pa rin yung hinihiling niya. Alam niyo yung pakiramdam na para pang nandiyan siya sa tabi mo. Yan mo sa multo ha. Okay? Buhay pa to, buhay pa. Okay po. Pero yung parang presence niya is nandiyan pa rin. Di ba? Isa yun sa senyalis na kayo rin po ay kanyang naiisip. Kung akala nyo kasi ikaw lang yung na nakakapag-isip pa sa kanya, hindi po. So, once na naisip mo ang taong ito, ibig sabihin po ay yung oras at araw na yun, tumutugma na kumbaga yung energy ninyo nag-uusap. Di ba naman? May pagkakataon pa na parang bigla kang kinabahan at narinig, parang naramdaman mo yung, o nakita mo yung pangalan niya, bigla kang kinabahan. Baka po bigla kanyang tinawag, or binanggit niya yung pangalan mo. Kasi meron siyang problema or meron siyang sakit na nararamdaman. Especially kung mga high priestess dyan hello sa mga high priestess natin, yung malakas yung kutob.
O, 'di ba? Nakukutuban ninyo, if something is wrong dito sa person ninyo, ha. Ito ang siguro yung mga iba hindi makaka-relate, no, or hindi niyo, mararamdaman. Baka yung sobra yung galit-galit naman sa iba, ha. Pero ito yung mga relasyon nagtapos na alam niyo yun, may kalungkutan man, pero siguro nakapagpatawad na yung iba, no. Ayan. Ta's malalim yung kanilang pinagsamahan. Oh, 'di ba, no? So, ayun yung mga senyales sa alam niyo yan, kayo po ay iniisip din ng taong ito na kung akala nyo, kayo lang, ano, ang nag-iisip, hindi po. By that time at sa oras na biglaan mo siyang naisip, ibig sabihin po noon, kayo rin po ay kanyang iniisip. Nagkakaroon ng connection, ano, yung mga ano ninyo, souls, sabi nga nila, no. And ang isa pa, no, yung bigla mong kang kinabahan out of nowhere, tapos nabasa mo yung pangalan niya, ayan, ano, baka meron nangyayari sa kanya, may sakit siya, ikaw yung una niyang naiisip, ano, kasi siguro napakalaki ng impact mo dun din sa buhay niya, o, di ba? And sa pagtulog, ayan, munti ka nang makalimutan, bigla-biglang mapapanaginipan, o, ayan po, ha, ibig sabihin po nito, ikaw rin sa pagtulog niya, no, yung huling iniisip niya. O, 'di ba? Baka ano, no, parehas kayo nag-iisip na bago matulog, kamusta na kaya siya? And alam niyo yun, natutuloy sa panaginip yung mga bagay na iniisip ninyo at doon na kayo nagkikita sa panaginip na yun. O, 'di ba, no? So ayan, ha. Ito yung mga signs, ayan, na kayo po ay iniisip din ng person ninyo. Kasi marami nag-iisip niyan, marami nagtatanong niyan. Ano. Bakit ko siya naiisip? Iniisip niya rin kaya ako. O, yun na po yung sagot, ha. So, ayan, piliin nyo at pulutin yung para sa inyo, titapon kung hindi. O, diba? Kung hindi yun naman na napapalaginipan, wala na kayo nararamdamang presence niya, hindi nyo na nakikita ang pangalan, isa lang po ibig sabihin yan. Totally, naka-healed ka na. Ayan. Totally, nagkalimutan na kayo. At talagang ayaw mo na. O, yun. Sabi ko kasi hindi lahat makaka-resonate, ha. Okay. So, maganda. Ang ganda, no? So, yan ang mga senyales po. Ibig sabihin, hindi pa kayo nakakalimutan ng taong ito, ha? So, kayo rin po ay kanyang iniisip. Kunin natin yung isang card. More elaboration, please. O, di ba? Let's elaborate more. Natin. Okay. Grabe naman yung ano, no, yung pag-iisip na marugdog. Marugdog, diba? Kasi siguro, ano, hanggang doon na lang yung kaya niyang gawin. Hindi na makapag-reach out, diba? Pero somehow, no, lalo na kung soulmate kayo, diba? Alam niyo pag soulmate talaga, ano, sabi nga, no, the universe will find its way. Diba? Para magkaroon kayo ng contact, kahit na hindi kayo nag-uusap, kahit naka-block na kayo sa isa't isa. Di ba? And meron tayong the death card, merong number 13, ha. Okay. Sabi rito, no, unexpected. Di ba? Hindi mo inaasahan. Meron talaga, no, yung mga oras na parang hindi mo inaasahan. Pero, at saka alam nyo ba, kapag malapit na kayong magkita, yan, unexpected nga. Yan na yung mga mararanasan nyo, ha. Sudden, alam mo yung sudden drop of the name, biglaan nakikita mo yung mga pangalan. Tapos, lagi ka ng, alam mo yung nakakaramdam ng kaba, diba? Excitement. Yun po, ha. Ibig sabihin po niyan, malapit na kayong magkita. Then, meron tayong the judgment, the number 20. May dala siyang number 20, ha. Okay, so this is a renewal. Talaga naman, in forgiveness. So, ang ibig sabihin po nito, pagpapatawad at pagre-renew. Siguro ng inyong pagmamahal sa isa't isa. So, ito, hindi natin to pwedeng mapigilan. Diba? This is inevitable. Ganda na pagkasabi ko to. With an accent, with the feelings. Diba? Ito po ay hindi kayang pigilan ng kahit na sino man. Diba? Kung magkikita at magkikita na kayong muli, kung magpaparamdam na ulit ang taong ito, wala pong makapipigil, ha. Okay po? Talagang darating at darating na ito.
And then, meron tayong Ten of Pentacles. Ayan ha. Sabi niya rito, no, solid foundation. So, sa pagbabalik, or pagkikita niyo muli, maaaring solid foundation na ang gusto niyang buuin sa inyong dalawa. Oh, di ba? And, meron tayo ditong Six of Pentacles. Okay. Sabi niya rito, ha, kindness. O, diba? Siguro yung isa pang hindi makalimutan sa'yo, yung pagiging mabait mo, diba? And napaka-generous mo daw, mapagbigay, hindi ka madamot. Oh, that's good. Sino mang makakalimot na tao pagka ganun yung pinaranas sa'yo, diba? Oh, kahit sino naman. Then, meron tayo ditong Ten of Swords. Okay. Sabi niya rito, exhaustion. O, yan. Parang pagod na rin siya. Pagod sa pagtatago ng nararamdaman. Pagod sa pagkabalisa niya or pagkalungkot. Pagod sa pag-iisip sa'yo palagi. So, kaya gusto niya na ng communication. So, definitely po magkakaroon kayo ng communication. At yan po yung mga senyales bago kumontak sa inyong mga taong ito. Or ang taong ito. And then, patience. Ayan. So, sa ngayon, hinahabaan lang yung pasensya. At alam niyo yan, puro hard work lang siya. O, sige. Pag-ipon ka para sa pagkikita niyong muli, ikaw naman yung gumastos. O, di ba po? Kailangan gumastos siya. Kung talagang mahal ka niyan, dit gagastos ang kanyan. O, kung gagaling po sa malayong lugar yan, magta-travel. O, magtrabaho ka para, di po ba? Okay. And ngayon, sabi niya dito, this is a Six of Swords. Gusto niya na rin ng moving forward na. Talagang gusto niya na yung mas stable. Kasi alam niya pag nasa sayo siya, stable yung pakiramdam, stable yung relasyon, walang away-away. Lalo na yung tao, regardless sa laki babae na ang gusto lang naman is peace of mind, Tapos natukso lang. Naku, babalik at babalik po talaga yan doon sa mga nakasanayan na lalo na yung nakikita niya or na i-compare niya na mas maayos siya kung kayo ang kasama. O, di ba po naman? O, ito pa ang ating last card para sa deck of cards. May dalang number 7, the Chariot. O, ito na. On its way. O, ayun na po confirmation. So, ayan na. Paparating na, nakasakay na, malapit na. Kung sino man sa inyo yung makaka-resonate dito sa ating situational reading, hopefully po, mag-aayos na kayo. I think ito yung pagmamahalan na talagang deserve ng second chances. O, diba? So, ayun yung mga senyales, na malapit na itong magbalik, na kayo ay, palagi nga na kayo naiisip. Kayo po ay parang karugtong na ng kanyang buhay. Diba? So, ayun nakikita ko rin naman na kaya mong patawaran ng taong ito. So, kung para sa iyo ang reading na to, go lang. Kung hindi para sa iyo, wag na kayo magbayad ng interacting dyan, Okay po? Para po ito sa mga nagmamahal pa at patuloy pang minamahal yung kanilang mga partner kahit umalis na. Okay. So, ito na tayo para sa iba naman. And unang-unang card natin is Knight of Swords, Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayon, ambisyon. Sa ngayon daw, mas uunahin mo ang iyong ambisyon, ang iyong financial, kaysa sa pag-ibig, diba? Which is good. And then, meron tayong water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. And then, sabi niya rito, merong susuporta sa'yo kung magbabago ka ng career. Diba? Baka maaaring may magpapasok sa'yo sa trabaho, So, pwedeng ganun. May susuporta, which is good. Sige lang, diba? Ang mga taong ganun ay matulungin, diba? Yung mga natural na talagang ugali nila. Huwag kayong papasuporta doon sa mga taong naghahanap ng or nanghihingi ng kapalit. Diba? Mahirap yun. And then the Tower, which is a fire sign. Okay? So, meron na tayong air, water, and fire. Okay? Tapos sabi niya rito, coldness. Bigla ang pagbabago. Ano to, yung partner mo? Biglang nanlamig. Pakicheck nyo baka sa inyong energy na yan. So, syempre, pagka ganun, ibig sabihin po nun, may dahilan yan. So, kailangan yun ang alamin, diba? Bago pa mahuli ang lahat, na kayo, alam nyo na, biglang magkawalaan. And then, meron tayong ditong the moon, naka-reverse water sign, okay?
Ayan, naku, sabi rito, no, inner confusion. So, merong pagkalito sa iyong kaloob-looban, pero bakit hindi ka nagtatanong? Merong naguguluhan ka sa mga bagay-bagay, pwede po magtanong ha. Pwede nyo mag-itanong sa mga kakilala ninyo kung bakit nagkaganon. Or meron kayong naiisip na parang kayo ay nagugulumihanan. Wow, ang lalim. Pwede po kayong magtanong, di ba? Pwede kayong magtanong sa nakatatanda, sa kapatid ninyo, o kung kanino man ha. Magtanong po kayo. And then, meron tayong 10 of Wands, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ano pa ba yung wala? So, sa Earth. So, sa Earth yung wala ha. Okay, sabi niya rito, no? Doing it all. Ayan. Bakit ganun? Ano? Parang mas gusto mo na ikaw lang ang gumagawa. Ayaw mo ba ng tulong? O, diba? Baka pag hindi na natin kaya, saka lang tayo hingi ng tulong. O, ngayon pa lang po ha, kung hindi na kaya, humingi na po ng tulong. O, diba? And then, meron tayong Page of Cups, water sign ulit ito. And then, ito yung possibility. Ayun po ha. Kung may naiisip ka na isang bagay na maaaring maging posibilidad na siyang mangyari, pwede daw po. Oh, ayun ha. Baka nandun ka sa isang sitwasyon na iniisip no na baka ito yung maaaring posibilidad na maganap. Ayan. So, ayun po. Tama ka po dun. Baka maaaring yun na nga po yung posibilidad na maaaring mangyari. Yung mga ganitong tao, mga matataas din ng intuition. O, diba? Malakas ang mga intuition ng mga ganong tao. Yung nakikita nila, no? Yung possibility. Okay, and then meron tayong 7 of Cups. Water sign ulit ito, no? Sabi niya, more opportunities. Ayan ha. So, maraming pagpipilian. Marami ka pang dapat gawin. Ano? Marami ka pang pupwedeng gawin. Kunyari, kung ito ay tungkol sa love life, pwede pang ayusin yan. Kung sa financial naman, marami ka pang dapat na pagpilian kung paano iaangat ang buhay, which is so good. Kasi ibig sabihin, hindi ka na-stuck, o diba? Sa isang bagay lang. Napakaganda po nun, ha? Marami kang pipiliin kung paano paglaguin ang iyong buhay. Ganda. O, ayun na. Okay, and this is a 2 of Wands, no? Fire sign ulit. Okay, so dito ha, kung naghahanap ka raw na, ay may travel plans. O ayan ha, living home, may travel plans. O kung saan man kayo papunta, no? O pwedeng this weekend yan. O, weekend agad, Lunes pala. Pero 'di ba, may iba nagpaplano na eh. Or kung ito man talagang vacation. O ayan ha, matutuloy naman kasi travel vacation. And then the Fool, which is an air sign. Okay. Sabi niya no, adventure and new opportunity rin. O ayan. Mga panibagong oportunidad. Siguro dun sa mga taong pinili na yung maging na lang single, 'di ba? Naka-focus muna sa kanilang buhay, 'di ba? Yun ang kanilang pinili muna. And then, meron tayong 7 of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay po. Meron tao magpapaliwanag sa inyo. Ayan. Gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Baka nagkaroon kayo ng conflict. Lilinisin niya raw po ang kanyang pangalan sa iyong harapan. O, diba? Ipagtatanggol niya ang kanyang sarili kasi gusto niyang malaman mo ang katotohanan. Okay, and then meron tayong the Chariot, which is the water sign. Ayan ha. Naku, arrogance. O baka may makakilala kayo ng ha. Baka kakitaan nyo ng ugaling pagiging arrogante daw. Naku. Ay, naku, yun ang mahirap ho ha. Mga arroganteng tao. Tingnan nyo, ito ay dalawa naman. So, balik natin. Isa lang. Lalo na sa mga kalisada ha. Napanood nyo ba yun? Yung binubog ng bus driver. Di ba nakakaawa? Napakatanda na sinaktan mo parang gano'n. Ayun ako. Di bali okay na raw po nakapag-settle na sila. Pero sana kung mga driver tayo, no, yung ating mga ulo ay dapat hindi gaanong mailitin. Lalo na kung traffic kasi, di po ba? Sobra kasi naman pag traffic. Nakakainit ng ulo. And then meron tayo rito the High Priestess, water sign ulit. Okay. Sabi niya rito na divine feminine. Okay. So, meron kayong naiisip dito, no, na para bang sa tingin ninyo ay siyang kalalabasan ng mga bagay-bagay, So, na siyang maaaring mangyayari parang sa kanina. Nakukutuban nyo na ito na talaga yun.
Well, itong sabi ng baraha, yes, maaaring yun ang mangyari. Okay? So, kung mapapabuti, go lang. Pero kung hindi, ay nako. Kung kaya nyo pigilan, pigilan nyo na. And then, pwede na tayong magtanong, pag-ibig, pangyayari, financial, ano, kung ano man ang inyong katanungan. Answerable by yes or no. Ayan na, ang bilis. At yes po ang sagot. Ayan ha. So, yes ang sagot natin ha. Kung ano man yung inyong itinanong. And then, sabi niya rito, no, realizing the truth. Ang iba sa inyo talaga, makakapag-isip na, ay, ito pala yung tama. Or marirealize na, ay, tama pala siya. Yun ha, yung mga ganong feeling. And kung kayo ang nakakaramdam, no, dun sa ating situational reading, sabi ko nga, kung iniisip ka ba niya, pues parehas kayo nag-iisip ha. And yung mga senyalis na yun ay senyalis po na malapit nang magbalik ang taong ito. Ayan ha, kayo na po. Bahala kayo kung tatanggapin niyo pa, kung may pag-asa pa ba, kung bibigyan niyo pa, kung inyong patatawarin. Nasa sa inyo po kasi yan. O ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na wag na. O diba? Paano kung mahal niyo pa? O diba po? Baka ito na rin ang way ng universe para maglapit kayong ulit at magkaayos kayong ulit. Okay po. Tsaka sabi ko nga, hindi mapipigilan yan eh. Pag talagang nakatakda po yan, it's a fate. O, diba? Yan po ay kapalaran. Okay? And kung gusto nating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nire-release natin. At sa lahat ng gusto mag-order ng ating mga bracelet, hala, sige na, magsipag-order na. Ayan. Salamat po ha sa mga nag-order ng Sabado at Linggo. Dapat JNT ko na ngayon. Ayan. Pakihintay na lang po sa malalapit. Maaari pong ito ay darating sa inyo bukas. Ayan ha. So, medyo malalayo, 3 to 4 days. Ito ang ating jade ha. Ito nyo naman ang quality ng ating jade. Yan po ha. Ang ganda ng ating jade. At syempre, ang ating lapis lazuli, the crystal of all wishes. Ang jade pala is, crystal from heaven, Yan, stone from the heaven. At syempre, ang aking amethyst, ayan. Diba? Maganda ang kulay ng aking amethyst. Maganda po ang karamdam ko. And ang aking black tourmaline. Ayan ha. Para sa mga negatibong enerhiya, para maging positibo. Ito naman para ma-fix ang iyong relationship kung on the rocks. Siyempre, ang green aventurine, green na green. Diba? Green aventurine po. At ang ating combination ng tiger eye at ng black rose tourmaline. Diba? Kung gusto mo naman ng love life, siyempre, ang ating rose quartz. Ang ganda, may combination ng puti at saka nung dark, medyo dark na rose. At syempre, ang ating tiger eye, ayan, kung gusto nyo maliit lang, pwede po kayo mag-chat. Meron din tayo ritong pyrite. Ayan ang ating pyrite, ha. Kumikinang-kinang, sabi rito, ang tawag doon? Gold man's full, full man's gold. Baliktad. Diba? And, syempre, ang ating carnelian, kung meron kayo na-manifest na gustong magbalik, ayan ha, manifesting. At syempre, ang ating power combination bracelet, ayan po ha, ito talagang para sa financial. Kung kayo medyo, alam mo yun, nakakasubo kayo ng medyo hindi maganda ha. And meron din pala tayong original citrine at ang ating citrine mantra. Ito yung mantra ha, ayan po. Chat lang kayo. At syempre, ito yung mas malaking tiger eye. Kung gusto nyo mas malaki naman. Yun yung magkaiba sila ha. Parang his and hers to. Kung gusto nyo couple kayo mag-asawa. Ayan po ha. Siya, sige, mag-chat na kayo. Nandyan po ang link sa comment section. Ako lang yung naglalagay dyan. Wala pong iba ha. Ako lang po dyan na makakausap ninyo. Kung gusto nyo po magpabook ng private trading, inuulit ko po sa umaga. Meron na tayo. Sa gabi, okay na rin po. Hapon ang ating mga bakante po, bandang hapon. Okay, thank you so much po for watching. And salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga datihan na, sa mga kauna-unahan at sa mga bumabalik. Thank you so much po ulit ha. Have a great Monday. Bye-bye po sa inyo.